Sa mga nagdaang kabanata ay ipinagtaka nga ni Zhao dahil nagawa agad na makakilos ni Black, higit pa rito ay hindi din ito umiwas sa kanyang gagawing atake. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabayan na nga ni Black ang atake ni Zhao. Sa tagpuan ng kanilang atake ay bahagyang may napansin si Black. Napangiti naman si Zhao dahil sa gusto niya ang ganitong malakas na kalaban. Kaya naman naghanda ulit siya dito upang sumugod sa pangalawang pagkakataon. At ginamitan niya si Black ng kanyang abilidad dahilan upang pangsamantalang mapigilan si Black. Gayunpaman ay nagawa ulit ni Black na makaalis sa ganoong sitwasyon. Kaya naman agad siyang lumayo. At naghanda at baka sa mukha ni Black na gusto niya nang seryosohin ang laban. Subalit biglang nagsalita si Xiao Chen at sinabihan siya na siya na ang bahala dito. Napabuntong hininga naman si Black na sabi pa nga niya na siseryosohin niya na sana ito. Sinabi naman ni Zhao na sa wakas ay nandito ka na din. Subalit sa loob-loob niya ay bahagya siyang nagulat kay Xiao Chen dahil may naramdaman siyang kakaiba. Nang makilala naman agad ni Xiao Chen ang aura nito ay nasabi na lang niya na lumalabas na ito ay ang pamilyang Bai. Kaya naman napangiti siya dito dahil gusto niyang makalaban ang pamilyang Bai. Sinabihan din niya si Zhao na sinaktan mo ang aking alagad ng malubha kaya naman papatayin kita dito. Sumagot naman ng seryoso si Zhao na sa tingin ko ay ikaw ang mamamatay sa ating dalawa ngayon. Matapos ang kanilang bangayan ay agad na silang sumugod ng sabay at makikitang naglalabas sila ng aura sa kanilang mga kamay. Nagpatuloy ang kanilang salpukan na may dala-dalang matinding aura. Nang magsalpukan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at malakas na impact sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Nang marinig naman ni Janping ang sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na kung tama ba ang kanyang narinig na servant lang niya si Chrysanthemum na kung tawagin natin ay Sisi. Lumapit naman si Black sa kanya at naglalabas ito ng aura na ikinagulat niya. Kaya naman nang makalapit si Black kay Janping ay agad niya itong inapakan sa dibdib. Sa pagkakataong ito ay naiinis na si Janping dahil sa hindi siya nilulubayan ni Black. Nagtataka naman si Black dahil sa naglabas na naman ng aura si Janping na ginamit niya kanina. Matapos niyang maglabas ng aura ay agad niyang inilabas ang kanyang innate sword. At dahil dito ay bumulusok ang espada patungo kay Black na may daladalang matinding aura. Kalmado namang pinagmasdan ito ni Black dahil wala naman itong silbi. Nang makalapit ng bahagya ang atake ay agad na ibinuka ni Black ang kanyang bunganga, sinyalas na lalamunan lang niya ang atake na ito. Nang malunok ni Black ang atake ay natuwa siya dito dahil sa nabusog na naman siya sa ataking iyon. Takang-taka naman si Janping nang makita niyang nilamon lang ang kanyang atake na sabi pa nga niya na imposible ito. Dagdag pa niya na ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade ay nasa aking kamay pero bakit wala pa ding silbi ang kanyang atake. Dahil sa alam niyang hindi niya kaya si Black ay agad siyang naglabas ng isang bagay sa kanyang kamay. At agad niya itong sinira upang makaalis na siya sa kritikal na sitwasyon. Bago pa man siya tuluyang makaalis ay sinabihan niya si Black na buwisit kang hayop ka, sa susunod na magkita ulit tayo ay papatayin na kita. Mabilis naman na sumugod si Black upang maabutan niya pa si Janping. Subalit hindi niya na ito naabutan at nakaalis na ito. Bahagyang nainis si Black dahil sa nakatakas pa ang hangal na iyon. Kaya naman pinagmasdan na lamang niya ang dalawang naglalaban na sina Zhao at Xiao Chen. Nagpatuloy naman ang matinding laban ng dalawa gamit ang kani-kanilang mga abilidad. Nasabi pa nga dito ni Xiao Chen na itong babaeng ito, na labis na pinigilan ng kaharian ng Kanglan, ay mayroon pa ring ganoong antas ng cultivation. Sa isip-isip naman ni Zhao na ang lalaking ito ay halos may kukumpara ang kanilang lakas, ito ay kawili-wili. Ngunit ang aura ni Janping ay nawala na anong nangyayari. Agad siyang umiwas sa atake ni Xiao Chen at hindi niya pa ding maiwas ang menace dahil sa ang alam niya ay namatay na si Janping. Agad niyang tinignan si Black at sabay niyang sinabi na siguro ang hayop na ito ang pumatay. Kaya naman sa kanyang galit kay Black ay agad niyang sinugod ito na sabi pa nga niya na buwisit kang aso ka. Subalit mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa harap ni Black. At sabay niyang sinabi na saan mo ba gustong pumunta. Binyantaan niya naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung naghahanap ba ng kamatayan si Xiao Chen. Habang naghahanda si Xiao Chen ay sumugod na si Zhao gamit ang kanyang abilidad na Void Forbidden Copper. Subalit naging wala itong silbi dahil sa lakas ng ginamit ni Xiao Chen na abilidad.
Ikinagulat naman ito ni Zhao na sabi pa nga niya na hindi ako makapaniwalang ito ay naging walang silbi. Nang matapos na nga si Xiao Chen sa kanyang paghahanda, ay agad na siyang sumugod dala-dala ang matinding abilidad sa kanyang kamay. Nang makita ito ni Zhao ay agad niyang hinanda ang kanyang depensa na kung tawagin pa nga niya ay ang ika-6 na ranggo ng makalangit na utos. Sinabi naman ni Zhao kay Xiao Chen na ang langit at lupa ay ipinagbabawal. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kapaligiran sa ginawang atake ni Zhao. Habang si Black naman ay nilabanan ng matinding pressure nito. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ipinagbabawal na tansong hangin, ipinagbabawal na tansong ulap, at lahat ng ipinagbabawal na tanso, at pagbabawalan talaga kita sa gagamitin kong abilidad. Agad na inactivate ni Xiao Chen ang kanyang ika-9 na ranggo ng martial arts. At ito ang Presoner God na kayang pigilan ang sino mang nilalang. Sa isip-isip naman ni Zhao ay sinabi niya na hindi ako makapaniwala, ito talaga ay ang ika-9 na kasanayan ng martial arts. Kaya naman dahil dito ay hindi na talaga nagawang makawala ni Zhao at napapasigaw na lamang siya. Pinagmasdan nila Xiao Chen at Black si Zhao ng mabuti dahil alam nilang malakas din ang nilalang na kanilang kaharap, at mahirap maging kampante sa ganitong sitwasyon. Natuwa naman si Black sa pagkakataong ito dahil plano niya sanang lamunin ang babae. Subalit nilapitan siya ni Xiao Chen at sinabihan siya na malapit lang tayo sa mansyon ni Kang Lan. Dalhin mo muna si Chrysanthemum kay Kang Lan, at siguraduhing mabubuhay siya. Sinigurado naman ito ni Black at siya na daw ang bahala. Habang nakatalikod si Xiao Chen ay unti-unting naglalaho ang 9th rank Present God. Bahagyang napansin ni Xiao Chen ito kaya naman napalingon siya dito. At nang makita niya ito ay ikinagulat niya dahil nagawa ni Zhao na masira ang Present God. Habang naglalabas ng matinding aura si Zhao ay sinabi niya kay Xiao Chen na napakalakas mo nga, pero ang mga pamamaraan ng pamilya kong Bai ay malayo sa naiisip mo. Sa sinabi ni Zhao ay napangiti na lang si Xiao Chen. At agad niyang ginamit ang kanyang Taiko Fighting Spirit na agad namang lumabas ito. Na agad din siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. Agad naman na nagpakawala si Zhao ng kanyang atake. Na sinabayan din ni Xiao Chen at makikita ang pagiging seryoso ni Xiao Chen dahil sa talagang malakas ang babae na nagawang masira nito ang Present God. Dahil sa matinding salpukan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay maaaninag dito si Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na kasama nito, ay malayo ito sa imposible. Sa kaharian ng Kang Lan sa disyerto na malayo sa Chrysanthemum Mountain. Ay dito na-teleport si Jianping na akala ni Zhao na patay na si Jianping. Sinabi nga dito ni Jianping na sa hindi inaasahan, nakita ko na si Xiao Chen, at halos mabura na din ako, mukhang tama ako sa naunang paghuhusga ko, ang Xiao Chen na ito ay hindi nangangahulugang isang patay na tao. Xiao Chen, sana patayin mo si Bai Zhao sa ganitong paraan, siguradong magagalit si Bai Zizi. Tiyak na ipapadala niya ang mga piling tao, at maghintay hanggang sa sandaling iyon. Ito ay noong kinuha ko ang posisyon ng patriarch ng pamilyang Bai. Matapos niyang magsalita ay agad itong tumawa ng malakas dahil sa sam-asang-ayon ito sa kanyang plano. Balik tayo sa nagaganap na laban ng dalawa na patuloy na nagtatagisan ng kani-kanilang lakas. Halos magkapantay ang kanilang lakas ni Xiao Chen at Zhao dahil sa napigilan ng bahagya ng kaharian ng Kang Lan ng cultivation ni Zhao. Mabilis silang naghihiwalay upang maghanda ng kanilang mga atake. Hinanda ni Zhao ang kanyang gagawing atake. Hinanda rin ni Xiao Chen ang kanyang gagawing atake at baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso nito. Matapos ang kanilang hahanda ay sabay silang sumugod sa isa't isa. At sa pagkakataong ito ay napangiti si Xiao Chen dahil alam niyang ang kanyang gagawing atake ay hindi ito kakayanin ni Zhao. Na kung tawagin pa nga ni Xiao Chen sa kanyang atake ay Howl of the Sky. Na ikinagulat naman ni Zhao dahil hindi niya inaasahan na may ganoong teknik si Xiao Chen. Kaya naman nang maramdaman niyang malakas ito ay hindi niya na ito sinabayan at gumawa na lamang siya ng depensa subalit lubhang malakas ito kaya naman nahihirapan siyang depensahan ito. Sinabayan pa nga ito ni Xiao Chen ng isa pang teknik na kung tawagin niya ay Heavenly 6 Rank Thunder Palm. Na dahilan upang hindi nakayanin ni Zhao ang dalawang magkasunod na teknik. Sa lakas ng atake ni Xiao Chen ay tumilapon ng malayo si Zhao. Mabilis naman itong bumangon at kahit papano ay hindi siya napuruhan ni Xiao Chen.
Subalit bahagyang nagtataka na si Zhao dahil sa kung bakit may ganoong teknik ang kanyang kaharap. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi na nagpigil si Zhao at nilabas niya na ang kanyang isa sa malakas na teknik na kung tawagin nga niya na ang ikapitong makalangit na ranggo. Nagpatuloy sa paghahanda si Zhao at lumabas ang kapanindig balahibong Sendai na kung tawagin nga din ni Zhao na si Yanlu Shentai. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na naman niya ang mga katagang isa itong kawili-wili. At nang matapos din ang paghahanda ni Zhao ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman sumambulat kay Xiao Chen ang kapanindig balahibong Sendai. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang mapilit na puwersahang ito. Matapos niyang magsalita ay ginamit niya na din ang kanyang Tianwang Fist Second Punch. Kaya naman nagkaroon ng matinding salpukan ang dalawang atake. Subalit ang second punch ni Xiao Chen ay may marami itong mga kamao na parang si Saitama na dahilan upang mawasak ang atake ni Zhao. Sinabi din nga dito ni Xiao Chen na ang ikapito ng makalangit na ranggo, ngunit wala nang higit pa doon. Subalit hindi pa tapos si Zhao dahil nga mas naglabas ito ng ilang mga Sendai na kung iisipin nga ay parang hindi napigilan ang kanyang lakas sa kaharian ng Kanglan. Nagpatuloy sa pagpapalabas ng ilang mga kapanindig balahibong Sendai si Zhao. Habang si Xiao Chen naman ay napapaisip na nasabi pa nga niya na kahit ang cultivation base ay napigilan ng kaharian ng Kanglan, ay mayroon pa ring 14 na Sendai. At parang ang totoong kaharian ng babaeng ito ay mayroong 20 Sendai. Sinabi naman ni Zhao kay Xiao Chen na bata, 14 na Sendai, tingnan ko kung paano mo ito haharapin. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na haharapin ko ito sa pamamagitan ng aking Heavenly Fist. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagalit dito si Zhao dahil parang binaliwala lang ni Xiao Chen ang sinabi niya at hindi man lang ito natakot. Kaya naman malaking tanong sa kanya na kung sino ang binata na ito. Sa galit nga ni Zhao ay nagpakawala na ito ng kanyang atake at sabay niyang sinabi na kung ganun ay tanggapin mo ito. Dahil dito ay sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang ilang perasong Sendai na may daladalang matinding aura. Agad naman na naghanda si Xiao Chen upang harapin ang ilang mga Sendai sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay natapos na nga si Xiao Chen sa kanyang paghahanda. At kanya na itong pinakawalan na kung tawagin pa nga niya sa kanyang atake ay ang Tianwang Fist Third Punch. Kaya naman dahil dito ay madali niyang nawasak ang ilang perasong Sendai. Nagpatuloy si Xiao Chen sa kanyang ginagawa at makikitang mabilis itong kumikilos. Habang pinagmamasdan naman siya ni Zhao ay bahagyang namamangha ito kay Xiao Chen. Subalit napangiti ito dahil sa hindi pa nga siya tapos. Agad niyang pinakawalan pa ang ilang mga Sendai at mas malakas ito sa mga nauna. Dahil may kasama itong mga cell technique na nasa antas ng Emperor. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang atake at alam niyang hindi kakayanin ng kanyang ikatlong Tianwang Fist ito. Kaya naman agad niyang inactivate ang kanyang Tianwang Fist Fourth Punch. At dahil dito ay sumambulat ang dalawang palad na may dala-dalang kapanindig balahibong aura at hindi ito maiiwasan. Agad naman na pinigilan ito ng dalawang cell technique at nagtataka sila na kung anong klaseng atakeng ito dahil ngayon lamang nila ito nakita. Maya-maya pa ay tuluyan nang nagtagpo ang dalawang malalaking palad. At naging abo na lamang ang ginawang atake ni Zhao. Kaya naman niyabangan ni Xiao Chen si Zhao na kung iyon na ba iyon. Nilabas naman ni Zhao ang kanyang pangmalakasang atake na sabi pa nga niya na ito ang aking pinakamalakas na atake. Dahil sa ginawa ni Zhao ay lumitaw din ang Heavenly Daw ng kaharian ng Kanglan. Kaya naman nang makita ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi dito. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang hinanda ni Zhao, ay sa isip-isip pa nga niya na galing talaga sa kaharian ng Kanglan ang Heavenly Daw na ito. Maya-maya pa ay sinabihan niya ito na ang makalangit na paraan ng kaharian ng Kanglan ay hindi nararapat na banggitin sa aking mga mata. Dahil isa lamang itong basura. Inaasar ni Xiao Chen ang Heavenly Daw upang magalit ito sa kanya at maglabas ito ng ilang atake na magagamit niya sa kanyang cultivation. Sa pang-iinsulto nga dito ni Xiao Chen ay nagalit ang Heavenly Daw sa kanya kaya naman nagpakawala ito ng atake. Na hindi naman iniwasan ni Xiao Chen at malugod niya itong tinanggap kaya naman dahil dito ay nakakuha na naman siya ng kanyang pangdagdag sa cultivation. At ilang sandali pa ay inactivate na din ni Xiao Chen ang kanyang Tianwang Fist Fifth Punch. Nagpatuloy naman sa paghahanda si Xiao Chen ng kanyang atake.
At maya-maya pa matapos ang paghahanda ni Xiao Chen ay pinakawalan niya ito kaya naman dahil dito ay nagmistulang langaw ang hinandang atake ni Zhao. Naikinagulat niya at hindi siya makapaniwala dito at malaking tanong sa kanya na kung bakit maraming teknik si Xiao Chen na itinatago, at hindi ito mga basta-basta at ngayon lamang niya ito nakita. Sa ginawang atake ni Xiao Chen ay naging walang silbi ang atake ni Zhao at nadurog ito sa mga peraso. Kaya naman dahil dito ay malaki ang naging epekto nito sa kanya at nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Agad na bumaba si Zhao at dala-dala ang kanyang natamong pinsala. Bumaba naman agad din si Xiao Chen upang hindi na makatakas si Zhao. Naghihimutok sa galit si Zhao dahil hindi niya man lang napinsala si Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pamilyang Bai ay walang silbi. Galit namang sinabi ni Zhao na kung hindi dahil sa pagsupil sa kaharian ng Kanglan ay siguradong hindi mo ako kakayanin. Dagdag pa niya na hindi mo kaya ang pamilyang Bai. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ang pamilyang Bai ay isa lamang basura. Dagdag pa niya habang naglalabas ng aura na hindi magtatagal ay sisirain ko na ang buong pamilyang Bai at hahayaang mawalan ng tuluyan sa mundong ito ang tinatawag na Sword World Bai Family. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagalit si Zhao. Subalit sa kanyang ginawa ay nagdulot ito ng hindi magandang epekto sa kanya dahil sa kanyang pinsala at lumalala ito. Nagpatuloy sa paghahanda si Xiao Chen sa kanyang gagawing atake. At ilang sandali pa matapos ang kanyang paghahanda ay kanya na itong pinakawalan. Bahagya namang natakot si Zhao na sabi pa nga niya na ang batang ito ay hindi talaga basta-basta at marami itong tinatagong mga abilidad. Kaya naman sa kanyang takot na mabura sa mundo ay agad siyang tumakbo upang maiwasan ang atake ni Xiao Chen. Subalit ang ganitong atake ay hindi na maiiwasan ni Zhao. Sapagkat nasa itaas niya na ang malaking kamao na may dala-dalang matinding aura na nagmula din sa kalangitan. Nang matapos ang malakas na atake ni Xiao Chen ay makikitang wala ng buhay si Zhao na bumabagsak kasabay ng mga tipak ng bato. At parang nilibing na din ni Xiao Chen ang bangkay ni Zhao. Bakas sa mukha ni Xiao Chen na hindi pa tapos ang laban nila ng pamilyang Bai at gusto niya na din itong mabura sa kasaysayan dahil hindi ito nararapat. Sa kabilang banda naman sa mansyon ng pamilyang Bai ay galit na galit ang patriarch na sabi pa nga niya na sino ang nilalang, na kayang pumatay kay Zhao. Dumating naman si Jianping at sinabi niya na alam ko kung sino ito. Agad niyang sinabi sa kanyang ama na sa totoo lang alam na natin kung sino ito. Galit namang sinabi ni patriarch na ang ibig mo bang sabihin ay si Xiao Chen. Kinumpirma naman agad ito ni Jianping at sabay niyang sinabi na ama, itong si Xiao Chen ay hindi lamang pumatay sa nakatatandang Zhao, ngunit ang ika-9, ika-6 at ika-7 ay namatay lahat sa kanyang mga kamay, ang puot na ito ay dapat ipaghiganti. Galit namang sinabi ni patriarch na kung maglakas loob kang kalabanan ng pamilya kong Bai, ay mamamatay ka lang. Maya-maya pa ay dumating ang isang pang-elder ng Bai family na sabi pa nga niya na patriarch, hayaan mo akong ipaghigantay si Zhao. Ang lalaking ito ay nagngangalang Jushans na mas malakas kay Zhao. Agad naman na sinabi ni Jianping na ikaw pala Giant. Napansin naman ni Patriarch ang cultivation ni Jushans na sabi pa nga niya na ang cultivation base ni Jushans ay mas malakas kumpara kay Zhao, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang sorpresa. Tuwang-tuwa naman si Jianping na sa isip-isip pa nga niya na mahusay na pakahusay mo by Jushans at talagang tiwalang-tiwala sa kanyang sarili. Kung bababa siya, mababawasan ng malaki ang kapangyarihan ng kanyang cultivation. Sinabi nga ni Jushans na patriarch, si Zhao at ako ay may magandang pagkakaibigan kaya naman hayaan mo akong pumunta. Dapat ay pugutan ko ng ulo ang bata na iyon, upang maipaghiganti si Zhao at itaguyod ang kapangyarihan ng pamilyang Bai. Sinabi naman ng patriarch na kung ganun Jushans ay ikaw na ang bahala. Para matulungan kang ganap na patayin ang Xiao Chen na iyon at itaguyod ang banal na kapangyarihan ng aking pamilyang Bai, pansamantalang ipapahiram ko sa iyo ang lightsaber. Sinabi naman ni Jushans na huwag kang mag-alala patriarch, puputulan ko ang ulo ng lalaki at dadalhin ko ang kanyang ulo dito. Sa isip-isip pa nga ni Jushans na sisiguraduhin kung papatayin kita Xiao Chen.
Habang pinagmamasdan ni Janping si Jushans ay sa isip-isip niya na mahusay kung wala ang lightsaber, mababawasan din ang combat power ni Bai Zizi. Agad na naglakad si Jushans paalis ng silid na sabi pa nga niya na babalik ako at maghahanda para umalis. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Kuya Mark TV. Gilbert Vallejo, Prince Arlhet Lopez from Culas Hermosa Bataan, Rodney Pascual, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.